Afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan, o anumang pwedeng gawing karahasan. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Yusek, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC? Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC. Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, maidagdag ko na rin, in describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines? Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Two-pronged questions on the Pax Silica. First, ano po yung reaksyon ng Malacanang na ang second in command is not yet aware of this big-ticket project of the government? And second, ano po yung response ng palasyo at ng administrasyon doon sa mga stakeholder calls para ipasara or wag ituloy yung Pax Silica project? Sa unang tanong, again, pakiulit una muna tayo. Ano po yung reaksyon ng palasyo tungkol doon sa fact na ang second in command is not that aware of the government's big-ticket project? I have no comment. Why so? Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangang i-explain? So, hayaan na lang po natin.
On the second point po, ano po yung tugon ng palasyo dun sa calls to stop the Pac Silica project over issues po ng electricity use, water use, as well as yung hindi daw po na-coordinate dun sa mga local stakeholders doon sa site? Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Paxilica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Ma'am, so hindi pa siya done deal because as far as we are concerned, this will be part of the Luzon Economic Corridor that has already been agreed upon even during the Biden administration when President Marcos flew to Washington, D.C. So ibig sabihin po, hindi pa final yung Pac Silica project. May chance pa po na hindi ito ituloy ng Marcos administration? Ganun po ba? May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Ma'am, last from my end on Pac Silica, this kind of message, hindi po ba magsisend siya ng worry towards investors that the President has been trying to court towards the country because it creates uncertainty na meron ng ganitong project but apparently hindi pa po cast in stone yung ibang provisions? Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pac Silica para kung anuman ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon. Next question po, Allen Limos, The Manila Times. Good afternoon, Yusek. Would like to jump on the Pac Silica issue ulit po. There were reports po that Capas Mayor Butch Rodriguez says na, and I quote, although the area is under the administration of BCDA, it's still in Capas and kami yung closest community na maapektuhan. The plan is hindi pa po siya napapresenta sa amin. He also questioned how the government will cushion the environmental impact sa community and also may reports din po na despite earlier claims of the BCDA, meron nga pong maapektuhan na IP community there, which is the first IP community recorded in the town po. And reaction po. Actually, because of this issue, minabuti po namin na makausap mismo si BCDA President and CEO Joshua Bincang. At hindi po dapat na hindi makausap ang lahat na maaaring involved. So ito po ang tugon. Ibibigay ko po sa inyo para na rin po sa lahat ng maaari pang magtanong kung bakit hindi sila na-consult or may issue sa ganito, may issue sa ganyan. So ito po ang kanyang mensahe, and I quote, "The Bases Conversion and Development Authority has conducted initial meetings with LGUs and government agencies on New Clark City's development plans, including the proposed Pac Silica initiative. These consultations are ongoing, and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner." End of quote. So, kung meron pong pahatid na mensahe, si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bincang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor. Last question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BIR Commissioner Mendoza to submit tax records of PP Sara Duterte and Mans Carpio to the Senate Impeachment Court. So, ang tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Follow. Sige, follow up lang. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos
And how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer. Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Follow-up question po. Ace Romero. O Ace Romero, Philippine Star. So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records silang involved. So, what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion for sure yung mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw? Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Salamat po. Yan po ang mga tanong, Yusek. Back to you.